Biyayang hapon po sa lahat. Tayo po'y mag-umpisa na ating pananambahan. Naiya akong tumayo po lahat. Hilingin po natin si Brad Jundel. Pangunahan po tayo sa panalangin. Tayo pinalangin mga kapatid. Aming banal na Diyos, makapangyarihan at tataas sa asa namin sa lahat. Aming Ama na nasa langit, aming soberanong Panginoon sa nagpapahayag ng mga lupas sa pangyari nila sa kasimula, ayon po sa iyong salita sa Isaiah chapter 46 verse 10. Aming Ama, salamat po muli Panginoon sa inyong pinapaloob na pagkakataon upang muli pong tituloy kami bilang isang inyong tang iglesia o simbahan Panginoon Diyos. Upang muli po namin kayong purihin at pasalamatan at upang muli po namin kayong sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po aming Ama sa maghapon na lumipas, sa inyong pinaraan sa amin na pag-iingat at paggabi Panginoon. Maraming salamat din po sa pag-iingat po kay Pastor Norman na siya po ay mapayapa at ligtas na nakauwi dito sa kanilang tahanan. Buhat po sa kanyang pangalan na salita po ninyo sa aming mga kapatiran sa muli ng Panginoon. Naway ang salita po ninyo na dinala ng pasunungan po doon na sa itong patnubay, gabay sa aming mga kapatiran doon sa kanilang pamumuhay bilang mga tuloy po ng mga nanampalataya. Ama, ano man pong aming nakikitang nilikha niyo po dito sa lupa, patuloy lamang po itong pinapahayag Panginoon ng buhay niyo pong kalawalhatian. At hindi lamang po dito po sa lupa na aming kinalalagyan Panginoon Diyos. Kundi magiging po Panginoon sa buong sangka nakita na naroon po yung maklukan Panginoon Diyos, maging sa buong kalawakan ng langit Panginoon, at maging po sa buong kalawakan ng dagat, at sa kailalimin po dito Panginoon. Maging sa mga isda at sa iba pang mga hayop na tumitira po dito Panginoon. Maging sa mga ibon sa ipapawid at mga sa barang, at lalong-lalong po sa aming mga buhay ng Ama. Lahat po ito itinakda po ninyo, sa inyo ng inyong bibig at itinakda po ng inyong mga kaming Panginoon. Ama, sa hapong ito, kami ay muling lumalapit, mamakaawa po kami. Kami po yung humihingi ng awa at kapatawaran sa aming mga paglabag. Muli po yung ilantad ng aming mga kasalanan. Muli po ilantad ng aming mga kalikuan. Muli nyo ipagkalip nawa sa amin ng inyong pagpapatawad Panginoon Diyos. At naway, muli nyo kaming pagkaloob ng kakayahan na ipamuhay po Panginoon ng inyong mga palatuntunan ng Panginoon at inyong mga kautusan. Ama, sa hapong ito, mamaya kami ay tutunghay sa Lord Supper Panginoon. Kalutan po ninyo na maging katanggap-tanggap po kami sa aming pagkain ng tinapay na walang labaduran na nagsisilbing banal na katawan ng aming Panginoon sa Kristo na siyang nabayugo sa krus ng Kalbaryo upang kami po ay tubusin mula po sa aming walang saysay na pamumuhay mula po sa kasalanan ng Panginoon. At ang alat na naglalarawan po ng banal na tubo ng aming Panginoon sa Kristo na siyang ginamit ng kasangkapan na naway sa ikapagpapatawad po ng aming mga kasalanan. Naway tanggapin po namin ito mula po sa inyo na isa pong pagpaparating isang sumpa Panginoon Diyos. Dalangin din namin ngayong last Sunday ng buwan ng February sa mga kapatiran po namin sa iba pang mga churches na nasa katotohanan na magkakandak po ng kanilang Lord Supper. Dalangin po namin na tanggapin po nila mga elements sa Panginoon ang unleavened bread and wine na isang pagpapala din po sa kanila hindi isang sumpa. Ama, ingatan nawa po ninyo ang baka namin mga kapatid na pupunta po dito sa aming bahay na titipunan upang sama-sama po kami magpuri sa inyo ng pasalamat at upang sama-sama namin po kami sambahin sa Espiritu at katotohanan. Dalangin namin ang aming pagtitipon na ito at pakikinig po namin ng salita ay maging ayon lang po sa Espiritu ang tikuan sa naman. Dalangin din namin sa Pastor Norman muli na siya gagamitin mo niyo bilang isang kasangkapan muli na siya maghahatid po ng salita. Dalangin namin Panginoon na bigyan niyo po siya ng karunungan, kailangan ng spiritual Panginoon at kami na makikinig, bigyan niyo kami ng hihingi ng Panginoon na maintindihan po namin ang lahat ng inyong salita. Ama, ang mga dalalang ng oras ay namin pong dumidumi sa inyo, mangyari naman po ang inyong mabuting galing at kalooban. Lahat po ng kaloratian, papuri, karangalan, kabanalan, pagtatubabay at paghahari, itangin sa inyo ang aming banal Diyos sa soberano na siya nagpapahayag ng mga ukas sa pangyarihan nila sa pasimula. Sa pangarap po muli po na aming pong dakay ng Panginoon at ang aming pong makapangyarihan tagapagligtas, ang aming pong Panginoon sa Kristo, sa patuloy pong makikisama ng makapangyarihan ng banal na Espiritu. Ito po ang isama rin at panalangin. Amen. Amen. Salamat po, makakaupo na po lahat. Tayo po umawit sa Panginoon. Buksan po ninyo ang inyong mga songbook.
Song number 151. My sheep know my voice. My sheep know my voice, and the path that I take, they follow. My sheep know my voice. On the first stanza, sing. My sheep know my voice, and the path that I take, they follow wherever I go. My sheep know my voice and come at my call, but a stranger voice they do not know. My sheep know my voice, and day by day they abide in the fold and go not astray. They love me because I have made them my choice, and they follow my call. For my sheep know my voice. Second stanza. My sheep know my voice, and the pasture of green, where I lead them so often to feed. My sheep know my voice, and the cool sparkling stream, where beside its still waters I lead. My sheep know my voice, and day by day they abide in the fold and go not astray. They love me because I have made them my choice, and they follow my call. For my sheep know my voice. Lessons. My sheep know my voice, and the valley of death, through which I shall lead them someday. But no danger nor harm can touch of them, for I will be with them always. My sheep know my voice, and day by day they abide in the fold and go not astray. They love me because I have made them my choice, and they follow my call. For my sheep know my voice. Amen. Isa pa pong awitin sa song number 175. Trust and Obey. Awitin po natin ang lahat ng stanza. Trust and obey. On the first stanza, sing. When we walk with the Lord in the light of His
we never can prove the delight of His love until all on the altar we lay. For the favor He shows and the joy He bestows are for them who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Last stanza. Then in fellowship sweet, we will sit at His feet, or we walk by His side in the way. What He say He will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Amen. Purihin po ang Panginoon para po sa ating scripture reading. Kumayo po tayong lahat. Tawagan po natin si Bob Alex. Mabiyayang hapon po mga kapatid. Buksan po natin mga Bible sa Mark chapter 10. Mark chapter 10, babasahin ko po sa King James Version. And he arose from thence, and cometh into the coast of Judea, with the farther side of Jordan, and the people resort unto him again, and as he was wont, he taught them again. And the Pharisees came to him and asked him, Is it lawful for a man to put away his wife? Tempting him. And he answered and said unto them, What did Moses command you? And they say, Moses suffered to write a bill of divorcement, and to put her away. And Jesus answered and said unto them, For the hardness of your heart he wrote you this precept. But from the beginning of the creation God made them female and male. For this cause shall a man leave his father and mother, and cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. So then they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let no man put asunder. And in the house his disciples asked him again of the same matter. And he said unto them, Whosoever shall put away his wife, and marry another, committed adultery against her. And if a woman shall put away her husband, and be married to another, she committed adultery. And they brought young children to him, that he should touch them, and his disciples rebuked those that brought them. But when Jesus saw it, he was much displeased, and said unto them, Suffer the little children to come unto me, and forbid them not, for of such is the kingdom of God. Verily I say unto you, whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child, he shall not enter therein. And he took them up in his arms, put his hands upon them, and blessed them. And when he was gone forth into the way, there came one running and kneeled unto him, and asked him, Good master, what shall I do that I may inherit eternal life? And Jesus said unto him, Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. Thou knowest the commandments: do not commit adultery, do not kill, do not steal, do not bear false witnesses, defraud not, honor thy father and mother. And he answered and said unto him, Master, all this have I observed from my youth. Then Jesus, beholding him, loved him, and said unto him, One thing thou lackest: go thy way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. And come, take up the cross, and follow me. And he was sad at that saying, and went away grieved, for he had great possessions. And Jesus looked round about, and said unto his disciples, How hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God? And the disciples were astonished at these words. But Jesus answered again, and said unto them, Children, how hard is it
for them that trust in riches to enter into the kingdom of God. It is easier for a camel to go through an eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. And they were astonished out of measure, saying among themselves, Who then can be saved? And Jesus, looking upon them, said, With men it is impossible, but not with God. For God all things are possible. Then Peter began to say unto him, Lo, we have left all, and have followed thee. And Jesus answered and said, Verily I say unto you, there is no man that hath left house, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my sake and the gospel's, but he shall receive 100-fold, now in this time, houses, and brethren, and sisters, and mothers, and children, and lands, with persecutions, and in the world to come eternal life. Last verse, but many that are first shall be last, and the last first. Dumako po tayo sa paghahandog ng ating mga ikapo at mga kaloob. Tayo po ay manalangin. Panalangin ng paghahandog at pasasalamat. Purihin ka, O Panginoon, na Diyos ng Israel magpakailan-kailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, at ang pagtatagumpay at ang karangalan. Sapagkat lahat na nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nangagmumula sa iyo, at ikaw ang nagpupuno sa lahat. At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan, at nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay napasasalamat sa iyo, at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ba kami na kusang makapaghandog sa ganitong paraan? Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo at ibinabalik lamang namin sa inyo ang ibinigay nyo sa amin. Sapagkat kami ay mga dayuhan at manlalakbay sa harap mo. Gaya ng lahat ng aming mga ninuno, ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal. O Panginoon naming Diyos, lahat ng kasaganaang ito na inihandog namin ay nagmumula sa iyong mga kamay, pagkat lahat ng bagay ay sa inyo. Alam namin, aming Diyos, na inyong sinisiyasat ang puso at nalulugod kayo sa katapatan. Sa katuwiran ng aming mga puso ay kusang loob at walang pag-iimbot na inihandog namin ang lahat ng bagay na ito. At lubos kaming nagagalak sa kusang loob na paghahandog na ito ng inyong mga anak. O Panginoon, Diyos ni Abraham, Isaac at Israel, ang pagnanasa nawang ito ay panatilihin ninyo sa puso naming lahat at manatili nawa kaming tapat sa inyo. Amen. Hango mula sa unang Kronika, Kabanata 29, talatang 10 hanggang 18. Salamat po, makakaupo na po ang lahat para po sa ating tingawitin. So, song number 8, Faithfulness, sa unang page po ng inyong songbook. Faithfulness on the first stanza, sing. True and faithful.
could we find his equal? Faithfulness, faithfulness, faithfulness to Jesus. May we hear him say, well done, when on high he sees us. He's the true and faithful one, and he changes never. He loved us at Calvary. He'll love us forever. Faithfulness, faithfulness, faithfulness to Jesus. May we hear him say, well done, when on high he sees us. Last verse. Oh, would he to us bestow hearts with love a blessing. May he find us here below, loving, serving, praising. Faithfulness, faithfulness, faithfulness to Jesus. May we hear him say, well done, when on high he sees us. Gawin po ang Panginoon. Sa pangangaral po ng salita ng Diyos, tuwakin lang po natin ating pastor. Mapagpalang gabi sa inyong lahat. Muli nating buksan ang ating mga Bible. Tumay po tayo at buksan po natin sa Matthew chapter 3. Matthew chapter 3. Matthew chapter 3, umpisan po natin sa verse 7. Narito ang sinasabi ng banal na kasulatan, King James Version. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come? Bring forth therefore fruits meet for repentance, and think not to say within yourselves, We have Abraham to our father. For I say unto you that God is able of these stones to raise up children unto Abraham. Tagalog, datapwat nang makita niyang marami sa mga Fariseo at Saduceo na nagsisi paroon sa kanyang pagbabautismo, ay sinabi niya sa kanila, Kayong lahi ng mga ulupong, sino ang sa inyo'y nagpaunawa upang magsitaka sa galit na darating? Kayo nga'y mga bunga ng karapat-dapat sa pagsisisi. At huwag kayong mag-isip na magsabi sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama, sapagkat sinasabi ko sa inyo na mangyayaring makapagpalitaw ang Diyos ng mga anak ni Abraham sa mga batong ito. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang pagbasa ng kanyang banal na salita. Mga bunga ng pagsisisi.
o mga ebidensya ng pagsisisi. Yan ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayon pong hapon. Tayo po ay manalangin, magsilod tayo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, luwalhati, kapurihan at karangalan, ang aming nahandog at inaalay, ganun din pasasalamat, papuri, sa lahat ng iyong kadakilaan, kabutihan, biyaya at kaawaan sa amin. Maraming salamat po at kami dinako niyo po rito at nagkasama-sama upang kayo po isambay namin at paglingkuran sa Espiritu at katotohanan. Panalangin po namin, O Diyos, na ihanda niyo ang mga puso, tulungan niyo po kaming makaunawa, bigyan niyo kami ng kaunawa espiritual. Maintindihan po namin mahalaga niyong mensahe na ipahatid at o ipaabot sa aming lahat. Dalangin po namin, Panginoon Diyos, na makita namin ang aming kalagayan at katatayuan sa iyong harapan sa pamagitan ng iyong mga salita. Bagabagin niyo kami sa aming mga kasalanan. Itaas niyo po ang iyong anak na si Jesucristo na siyang Panginoon tagapagligtas, siyang mahayag, siyang madakila at siyang maluwalhati. Pagpalain niyo po ang pangangaral ng iyong mga salita. Pagpalain niyo rin po mga makikinig. Tulungan sila makaunawa at pagpalain niyo rin po ang iyong mensahero. Lahat para sa kapurihan ng aming Panginoon Jesus. Ang lahat dito aming dalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Salamat. Nais kong basahin ulit yung verse 8. Kayo nga'y mga bunga ng karapat-dapat sa pagsisisi. Bago ang santao ay magpahayag ng kanyang pananampalataya kay Kristo Jesus, kinakailangan ipahayag muna niya ang kanyang pagsisisi sa mga kasalanan kanyang nagawa. Hindi po tunay ang pananampalataya kay Kristo kung walang pagsisisi. Dahil po sa kagustuhan ng mga karamihan sa mga pastor ngayon at mga mangangaral at yung mga tinatawag na soul winners na dumami ang kanilang mga miyembro, sino-shortcut na lamang po yung paliwanag pagdating sa kaligtasan, minamadali. Ang binibigyang halaga o diin ay yung pagtanggap kay Kristo Jesus. Napapasukin daw, patuloyin sa kanilang puso para maligtas. Wala nang paliwanag tungkol sa kahalagahan ng pagsisisi. Hindi na binabanggit yan. Hindi na nga binabanggit yung sumampalataya, tanggapin na nga lang eh. At kailangan magdesisyon. O tatanggapin mo ba si Jesus Christ sa puso mo? Ngayon din. O sige, kung gusto mo siyang tanggapin, manalangin tayo ng panalangin pagtanggap. Ayun, sumunod ka sa akin. O ganon. Pagkatapos nun, ayos na. Save na raw yung ganon. Walang paliwanag tungkol sa repentance. Faith na lang ang mahalaga. Kita niyo yan? Yan ang isa sa mga kapintasan at depekto ng Ebanghelyo ngayon. Kaya maraming nadadaya pagdating sa kanilang kaligtasan. Higit po kasi sa simpleng pananampalataya o pagsampalataya ang kailangan sa kaligtasan. Ang isang puso na nakaugat at nakatali sa paghihimagsik laban sa Diyos ay hindi po makapagsasampalataya sa kaliligtas. Kinakailangan pong durugin yung pusong mapaghimagsik at rebelde laban sa Diyos. Kailangan wasakin yan. Sabi ng Panginoon sa Lucas 13:3, malibang kayo'y mangagsisi, kayong lahat ay mapapahamak. Except ye repent, ye shall all likewise perish. Kaya mahalaga na ang tao, pagsisihan niya ang kanyang mga kasalanang nagawa laban sa Diyos. Lahat ng kanyang mga kasalanang nagawa. Dahil ang Diyos po ay nasaktan. No offense niya eh. Nasasaktan ng Diyos sa bawat kasalanan ginagawa ng tao, sa bawat pagsuway at hindi pagsunod sa Kanya. Kaya dinidiman ng Diyos na mga tayo mangagsisi sa kanilang mga kasalanan. Ngayon, ito yung summary ng ating pag-aaral nung nakarang linggo. Sa pag-aaral natin nung nakarang linggo, nakita po natin na ang repentance ay halaga ng pagsampalataya kay Jesus Christ. You see, faith cannot be without repentance. It cannot
exist alone. Kailangan magsisi bago sumampalataya. And the order is clearly laid down by Christ. Repent and believe the gospel. Yan ang sinasabi dun sa Mark chapter 1 verse 15. And to repent is demanded by God. Requirement po yan ng Diyos para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil kung walang pagsisisi, kung hindi magsisisi, ay walang kapatawaran ng kasalanan. Alam mo naman patawarin ng Diyos ang kasalanan ng isang tao na ayaw naman umamin sa kanyang mga kasalanan. Di ba? Kaya demanded yan ng Diyos. Hinihingi yan ng Diyos. Requirement niya yan para sa kapatawaran ng kasalanan. Ang mga makasalanan ay inuutusan ng Diyos na mangagsisi. Kung hindi, sila'y mapapahamak. Sila'y parurusahan ng Diyos. Sa ating pag-aaral, repentance is a change of mind. Pagbabago ng kaisipan. A change of mind towards God, change of mind towards Jesus Christ, change of mind towards sin, and change of mind towards self. And sa repentance, it involves a deep sorrow for sin. Yung guilt ng kasalanan nandoon. At yung burden, the heavy burden of sin, ay lubhang nararamdaman. Ang repentance ay binubuo ng dalawang mahalagang bagay. Turning away from sin and turning to God. Pagtalikod, pag-iwan sa mga kasalanan, at pagbabalik loob sa Diyos. Hindi pwedeng magbabalik lang loob lamang sa Diyos para lang maligtas na hindi po iiwan at tatalikuran ng kanyang mga kasalanan. Kinakailangan talikuran niya ang kanyang mga kasalanan at ang kanyang mga sariling daan, his own ways, at bumalik sa Diyos at sa kanyang mga daan. Ang susundin ay ang mga daan na ng Diyos. Hindi na yung sarili niyang daan. Nang dahil sa kasalanan ng tao po ay nagkanya-kanya ng daan. At ginagawa ng tao ano man ang kanyang magustuhan. Ang taong nagsisisi, ngayon ginagawa niya kung anong gusto ng Diyos. At sumusunod na siya sa mga daan ng Diyos. Napag-alaman din natin mga kapatid na ang true repentance ay gawayan ng Diyos. True repentance is the work of God by the Holy Spirit in regeneration. Katulad din po ng faith, ang repentance ay gift din ng Diyos. God's gift. Basahin natin sa Acts chapter 5 verse 31. Kasi po ang tao, hindi po katutubo sa kanya ang mag-repent. Ang tao po, hindi po likas na magsisi at umamin sa kanyang mga kasalanan, maliban ng siya'y bagabagi ng Diyos. Paano pagsisisihan ng taong kanyang mga kasalanan? Kung umiibig siya sa kanyang mga kasalanan at naliligayahan siya sa kanyang mga kasalanan. So kailangan may gawin muna ang Diyos sa puso ng tao bago siya makaramdam ng bigat at guilt ng kasalanan bago siya mabagabag sa kanyang mga kasalanan. Acts chapter 5 in verse 31, dito mababasa natin na ang repentance ay kaloob ng Diyos. Siya ay pinadakila ng Diyos ng kanyang kanang kamay upang maging prinsipe at tagapagligtas. Sino po yan? Jesus Christ. Upang magbigay, pansin niyo po, binibigay, upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan. Gift ang repentance, kaloob ng Diyos. Pagka ang tao po ay pinagkalooban ng Diyos ng repentance, ayan na, yung taong yon, makakaramdam na yan ng kapanglawan, kalungkutan, kabigatan sa kanyang mga kasalanan, and then he will feel sorry for it. He will feel sorry for it, and then he will repent, turn away from his sins, at magbabalik loob sa Diyos. Samantala, sa 2 Timothy naman, chapter 2, verse 25, 2 Timothy chapter 2, verse 25, ganun din po ang sinasabi ho dito. Sabi po ni Apostle Paul, na sa waying may kaamuan ng mga nagsisalangsang, baka sakaling sila'y pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi. Tingnan nyo? Ang Diyos ay nagkakaloob ng pagsisisi o repentance sa ikaalam ng katotohanan.
Kaya pagka hindi pinagkalooban ng tao o ng Diyos ang santao ng pagsisisi, ay hindi niya magagawang pagsisihan ng kanyang mga kasalanan. Mag-e-enjoy pa nga yan. Matutuwa pa nga sa mga kasalanan kanyang ginagawa. Pero pagka pinagkalooban siya ng Diyos ng repentance, ay hindi na siya matutuwa. Mababagabag na yan. Makokonsensya na yan. Hindi na mapapakalian. At siya'y lalapit na sa Diyos para siya'y mailigtas mula sa kanyang mga kasalanan. Ang banal na Espiritu po ang nagbabagabag. The Holy Spirit convicts the sinner of his sins. John 16:8. And when the Spirit shall come, He will reprove. Yung salitang reprove means convict. Susumbatan, babagabagin ang sanlibutan sa kanilang unrighteousness or sa kanilang mga kasalanan. Yung pong tao na makasalanan na ililigtas ng Diyos para kanyang iligtas at magsisi sa kanyang mga kasalanan, bibigyan ng repentance sa pamagitan ng Holy Spirit. So babagabagin siya ng Banal na Espiritu. Ipadadama sa kanya ng Banal na Espiritu yung kabigatan ng kanyang mga kasalanan. Ipakikita sa kanya ng Banal na Espiritu yung pong kagrabihan, yung exceeding sinfulness ng kanyang sin. Pakikita sa kanya kung gaano siya kasama, karumi, karumaldumal at hindi karapat-dapat sa harap ng banal na Diyos. At dahil diyan makakaramdam siya ng kahihiyan, lubhang kahihiyan mula sa Diyos. Ganyan kung paano mag-convict ang Holy Spirit. At dahil sa hindi niya na kaya, bigat na siya, nakukonsensya na siya sa kanyang mga kasalanan, ayan, handaan niya ng iwan. Talikuran. Ganun po yun. Kaya ginagawa yan ng Banal na Espiritu. Pag walang conviction of sin, edi walang admission of sin. Kung walang admission of sin, edi walang confession of sin. Kung walang confession of sin, walang conversion from sin. Kahit kailan, hindi po iiwan ng taong kanyang kasalanan. Yayakapin pa niya, yapos na yapos. At parang tuko. Na hinihila mo na, ayaw pa. Kapit na kapit sa kanyang kasalanan, ayaw niya iwan yan. Pero pagka kinonvict siya ng Holy Spirit, nakaw, hindi mapapakalian, hindi matatahimik ang kanyang budhi. O kita nyo nangyari kay Judas Iscariote. Nung nabagabag siya, bagamat hindi siya save kasi hindi humantong sa salvation yung kanyang repentance Humantong sa kamatayan, nagpakamatay siya, nag-suicide siya. Pero nag-repent siya. Basahin natin yung Matthew chapter 27. Matthew chapter 27. Tingnan niyo po sa talatang 3. Basahin ko muna sa King James. Then Judas, who had betrayed him, si Jesus Christ, binitray niya, pinagkanulo niya, binenta niya si Jesus Christ. When he saw that he was condemned, repented. You see? Nagrepent si Judas. O kung mo nagrepent, save na yan. O kaya ay tinatawad siya sa kanyang mga kasalanan. Nagrepent siya, repented and brought again the 30 pieces of silver to the chief priests and elders. Verse 4 saying, I have sinned. Umamin pa. Nagkasala ako. Judas yan pero maamin. Hindi maamin. Masol pa kay Judas. Kaya yung mga nagtuturo na hindi na raw kailangan mag-repent, yung mga believers in Christ, hindi na raw kailangan mag-confess ng sin kasi pinatawad na raw ni Kristo ang kanilang mga kasalanan, kaya hindi na kailangan paulit-ulit. Masahol pa kayo kay Judas. May pa si Judas kahit hindi saved, nagre-repent umaamin ng kasalanan. Tapos kaya ayaw nyo aaminin kasalanan ninyo, hindi na kailangan confess. Ano ba yan? Ang tunay na mananampalataya, pag nagkakasala ulit, may repentance. Lalo na. Diba? Kung yung una nga, hindi ka pa nga believer Nung kinunbik ka ng Holy Spirit, nagrepent ka lalo pa nga yung believer ka na. Hindi ka magre-repent.
Anong masama doon? Di ba? Baka siguro hindi nila naramdaman yung kabigatan ng kanilang mga kasalanan, kaya gano'n. Okay lang sa kanila na magkasala. Kasi ligtas naman daw sila. At tinubos na raw sila ni Kristo. Na hindi na kailangan mag-confess ng sin. Masama pa kayo kay Judas. Pagka ganyan. Ito nga, hindi nga save, oh. Na-konsensya eh. Sabi niya, I've sinned in that I have betrayed innocent blood. And they said, what is that to us? See thou to that. Tapos binalibag niya yung pieces of silver in verse 5, and he cast down the pieces of silver in the temple and departed and went and hung himself. Ayun. Kawawa si Judas, nagbigti. Sa sobrang tindi ng bigat ng konsensya niya eh. Hindi niya kaya. Kita niyo, no? Yan yung pagka gumawa ng kasalanan, binagabag ng Holy Spirit, pero hanggang dun lang yun. Hindi aabot sa salvation. Nauwi sa pagpapakatiwakal. Yan ang mabigat pagka talagang kinalawkaw ng banal na spirito o konsensya mo. Mahirap gumawa ng kasalanan, mga kapatid. Lalo sa mga mananampalataya. Hindi ka patatahimikin ng budhi. At yun lagi kong panalangin, di ba? Panginoon, pagka kami gumagawa ng kasalanan, huwag niyo pong patahimikin ang aming mga budhi. Bagabagin niyo kami hanggat hindi namin ipinapahayag ang aming mga kasalanan. Di ba? Tama? Huwag natin aalagaan ng kasalanan. Para ka nag-aalaga ng kobra. Pagka ganyan, tutuklawin ka niyan. Huwag tayong mag-iingat ng kasalanan. Itakwil natin yan. Ano mang mga pagsuway, takwil natin yan. Sumunod tayo sa Panginoon. Faithfulness to Jesus Christ. Di ba? Yun pong ating inawit. Kaya kailangan talaga sumbatan ng Holy Spirit para makonsensya. Tulad niya, no? Si Judas. Kaya lang, kawawa si Judas, hindi na uwi sa salvation. Kasi hindi po godly sorrow ang kanyang naramdaman. Guilt of conscience. Pagka godly sorrow kasi, nauuwi yan sa salvation. Basahin natin ang 2 Corinthians chapter 7. 2 Corinthians chapter 7. Pagka ang repentance galing sa Diyos, kaloob ng Diyos, work ng Holy Spirit, may godly sorrow, nalulumbay sa kasalanang nagawa. Lubha niya ikinalulungkot. Yan. Nauuwi yan sa pagsisisi at kaligtasan. 2 Corinthians chapter 7 verse 10. Sapagkat ang kalumbayang mula sa Diyos, yan, godly sorrow, ay gumagawa ng pagsisisi. Kita nyo? Kaya kailangan talaga bagabagin ng Holy Spirit para magkaroon ng godly sorrow. At pagkaroon ng godly sorrow, mauuwi yan sa pagsisisi sa ikaliligtas. Yan. Pero yung kalumbayang ayon sa sanlibutan, tingnan nyo, na hindi ikalulungkot, dapat ang kalumbayang ayon sa sanlibutan ay ikamamatay. Kaya hindi lamang dapat mahinto sa repentance. Dapat yung taong binagabag na ng banal spirito, bigat na sa kanyang mga kasalanan, ay makakita ng pag-asa na siya mapapatawad sa kanyang mga kasalanan. Doon papasok yung faith. Yan. Kasi kung repentance lang, walang faith, ay yari, baka magpakamatay. Kailangan makakita siya ng pag-asa. Kanino? Kay Jesus Christ. Ito yung taong makapagpapawi ng aking mga kasalanan. Yung aking kabigatan. Ito ang maglilinis ng aking mga kasalanan. Si Jesucristo na namatay sa krus para sa akin. Yun. Kaya hantong yan sa salvation. At mapapawi na ang kalungkutan. Kasi sabi diyan na hindi ikalulungkot. Kaya magkasama yan, repentance at saka faith. Hindi puro faith lang. Walang repentance. Hindi pwede yun. Yan po ang ating natutunan, mga kapatid. No? Ito pong conviction of the Holy Spirit is the sole and prime reason kung bakit yung katotohanan patungkol sa kasalanan
ay experimentally felt. Yung truth, yung katotohanan tungkol sa kasalanan, hindi lamang po inaamin o kinikilala, kundi iniiyakan at tinatangisan. Madali lang umamin eh. Madali lang ipaamin mo sa tao yung Romans 3:23. Ganun dati ginagawa natin eh. Babasahan mo ng Romans 3:22. Sabi rito, lahat ay nagkasala at hindi nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pag sinabing lahat, kasama ka ba dyan? Opo, kasama po ko. So isang unang bagay na dapat mong malaman, ikaw ay nagkasala. Tanggap mo ba yon? Opo, tanggap ko. Ako'y makasalanan. Nakangiti pa yan ha. Ay, ang ganda! Ako pala yung makasalanan. Hindi ba dapat malungkot ka? O, kita nyo, tinanggap niya ang katotohanan, pero hindi naman niya naramdaman yung katotohanan ng Romans 3:23. Maraming ganyan. Ganyan yung mga pinatatanggap. Kita nyo, kaya yung salvation nila, peke. Hindi genuine. Kasi wala namang ginawa yung banal na spirito eh. Nakumbinsi lang nung soul winner, ang galing kasi magpaliwanag, ayun, naniwala. Pero lahat, head knowledge. The truth of the matter is not in them. Yan. Kaya ang true repentance, mga kapatid, hindi lamang yung pag-amin at pagkilala ng kasalanan, kundi tinatangisan, iniiyakan, at nalulumbay sa kasalanan. Ngayon, paano masasabi na yung repentance mo, repentance ko, totoo? Tunay. Yan. Paano masasabi na isang tao ay tunay na nagrepent at meron siyang gift of repentance? Meron pong mga ebidensya ho yan. Meron po yung mga bunga. Yun pong ating titingnan. Katulad po dito sa ating teksto, kung tayo po'y babalik sa Matthew chapter 3, ang eksena po ay Ilog Jordan. Sa Ilog Jordan, nandun si John the Baptist. Si John na nagbabautismo. Ayan. At ipinangangaral niya ang baptism of repentance. Balik tayo sa Matthew chapter 3. So habang siya ay nagbabautismo, may mga tao kasing nagpabautismo kay Juan eh. Nakita niya yung mga Pariseo at Saduceo, nagpuntahan doon. Wala namang sinabi kung sila ay magpapabautismo o hindi. Ipagpalagay natin, nandun sila para manood lang o kaya ay magpapabautismo. Eh sabi yun ni John the Baptist sa verse 7, kayong mga henerasyon ng ulupong, tinawag na agad na ulupong. Sabi niya, datapat nang makita niyang marami sa mga Pariseo at Saduceo na nagsisiparon sa kanyang pagbabautismo, ay sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ulupong. Ulupong ahas yun eh, makamandag yun. Nanunuklaw yan, traidor yan. Sino ang sa inyo ay nagpaunawa upang magsitaka sa galit na darating? Kayo nga'y mga bunga ng karapat-dapat sa pagsisisi. Ayun. Hinahanapan sila ni John the Baptist ng bunga ng pagsisisi. Ibig sabihin, bago niya babautismohan yung mga yan, asaan? Yung bunga ng pagsisisi. Pakita muna sila. Duda eh, si John the Baptist. Kilala niya eh. Ito mga Pariseo, Saduceo, mga ipokrito to eh. Bagamat mga reliyosong tao to, pero napaka-ipokrito. Meron silang holier than thou attitude, at sila po ay mga self-righteous. Tingin na sa sarili nila, sila'y matuwid. At ang kapwa nila, mga makasalanan. Yung Pariseo, tinataas niya kanyang sarili niya. Di ba yung panalangin ng Pariseo versus sa panalangin ng publikano? Yung publikano, makasalanan. Yung Pariseo, tinataas niya kanyang sarili. Proud siya sa sarili niya eh. Religyoso siya eh.
Tapos hinahamak naman yung tax collector. Hindi ako katulad ng tax collector na yan. Makasalanan yan. Yung tax collector naman, hiyang-hiya, hindi makatingin sa langit o sa altar. Dinadagukan niya kanyang dibdib at sinasabi niya, Diyos ko, mahabag kay sa aking isang makasalanan. Sino sa dalawa ang inaring ganap ng Diyos? Sino sa kanilang dalawa ang ginawang matuwid ng Diyos? Yung pariseyong religyoso na self-righteous o yung tax collector na umaamin na ng kanyang kasalanan at mamakawa sa Diyos? Mas maunahan pa nung tax collector yung pariseyon makapasok sa langit kaysa dun sa pariseyong napaka-religyoso na hindi na mamaamin ang kanyang mga kasalanan. Yun. So inaanapan ni John the Baptist ng bunga. Nasa bunga nyo. Ayan. Ngayon may nagtanong kay John the Baptist. Mamaya babasahin po natin yan. Anong gagawin namin? Yung mga magpapabaptize. Mamaya titingnan natin yan. Now, ano ang mga ebidensya? Magbigay tayo ng ilan. Siguro mga 3, 4. Number 1, merong desire to obey. Ang taong tunay na nagsisisi, pinagsisisihan niya ang mga kasalanang nagawa niya laban sa banal na Diyos, ay meron ng hangaring sumunod sa Diyos. Ang taong repentant may hangarin ng sumunod sa Diyos dahil may change of mind na siya. Nagbago na ang kanyang isipan. Tulad ng napag-aralan natin dun sa prodigal son, yung alibughang anak. Matapos niyang layasan ang kanyang ama, kinuha yung kanyang mana, nawala sa panahon, at namuhay ng mapalunging pamumuhay. At dahil po dyan, sa kasalanan kanyang ginawa, nagkahirap-hirap siya, naging dukha, naging pulube, namasukan na lamang, nag-alaga ng mga baboy at para lang makasurvive. Dahil sa gutom, walang makain, pati pagkain ng baboy, kinakain niya. Then natauhan siya. He came to his senses. Sabi ng Bible, napag-isip-isip niya, yun na, change of mind. Na siya isang tanga, hangal, sa ginawa niya. Sarap-sarap na ng buhay niya, kapiling ng kanyang ama eh. Lumayas pa, umalis pa rin sa poder ng kanyang ama. O yun, di yan nangyari sa kanya. Kawindang-windang kanyang buhay. Ganyan ang mga tao makasalanan nung lumayo sa Diyos. Nagkawindang-windang ang buhay. Kaloko-loko na ang buhay. Pagka tayo talaga'y lumayo sa Diyos, magkakaloko-loko mga buhay natin. Hindi aayos. Kaya nga dapat magsisi, magbalik loob sa Diyos. Yan. Yun nga ang ginawa ng prodigal son. Sabi niya, ganito gagawin ko. Sasabihin ko sa aking ama, Ama, nagkasala ko, laban sa langit, laban sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat pang tawagin mong anak. Gawin mo lang akong isa sa iyong mga alipin. At yun nga, kanyang ginawa. Nagbalik loob siya sa kanyang ama. Nagbago ang kanyang pag-iisip. Ganon din yung doon sa parable of the two sons, di ba? Tingnan po natin yung parable of the two sons. Sa Matthew chapter 21. Matthew chapter 21. So verse 28. Datapwat ano sa akala ninyo, isang taong may 2 anak, may tatay, may 2 anak, at lumapit siya doon sa una at sinabi, anak, pumaron at gumawa ka ngayon sa ubasan. So inuutusan siya ng kanyang tatay. Ano ginawa niya? At sinagot niya at sinabi, ayaw ko. Ba matigas? Lumalaban sa ama. Ayaw ko. Kayo na lang. Hindi, wala naman sinabing gano'n. Ayaw ko. Pero later on, tingnan nyo, datapwat nagsisi siya. Pagkatapos, at naparoon. Ayun, nagbago ang kanyang isipan. Na-realize niya, marahil, mali ang kanyang ginawa. Pagsuway yun sa magulang, dapat sundin niya ang kanyang tatay, igalang niya ang kanyang ama. So na-realize din niya, later on, pumunta rin. Yan.
At gumawa siya dun sa ubasan. Yun po yun. Pagbabago ng isipan. Change of mind. Ngayon, punta tayo sa Acts chapter 2, verse 38. Acts chapter 2, verse 38. Nung si Pedro po, sa panahon ng Pentecost, bumaba kasi ang Banal na Espiritu at binigyan ng kapangyarihan ng iglesia sa Jerusalem ng Banal na Espiritu. Sila'y nakapagsalita ng iba't ibang wika. At narinig sila ng mga kapwa nila mga Hudyo. At nagtaka sila kasi alam nila lingwahe, nakakapagsalita ng lingwahe nila, yung dialect nila, kahit hindi pinag-aralan, namangha sila, nagulat sila. At dahil dyan, nangaral si Pedro sa kanila, ipinangaral niya si Jesucristo, na siya yung anak ng Diyos, na siya yung Panginoon, siya yung tagapagligtas, siya yung namatay at nabuhay na maguli, at siya yung dapat na kilalanin. At matapos marinig yan ng mga Hudyo, verse 37 muna tayo. Nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ang kanilang puso. Kasi sila pumatay kay Jesus Christ. Pinatay nila or pinapatay nila si Jesus Christ. Sabi nila, ipako yan sa krus. Ipako yan sa krus. Biro mo, pinatay nila yung kanilang Mesaya. Pinatay nila yung anak ng Diyos. Pinatay nila yung Panginoon tagapagligtas. Di kasalanan yun, di ba? Yan. At nung narinig nila yan, guilty sila. Nabagabag sila. Yan na, nasaktan ang kanilang mga puso. At sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? Magandang tanong. Nasaktan ang kanilang puso pero hindi sila nagalit. Tinanggap nila yung mensahe, inamin na nila sa sarili nila, nagkasala sila, kaya ngayon nagtatanong sila, anong gagawin namin? Tingnan niyo sagot ni Pedro, 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo. Yeah. Bakit? May nagawa silang kasalanan Pinatay nga nila ang kanilang Kristo, ang kanilang Mesaya. Hindi nila alam, yung pala ang kanilang Mesaya, yung pala yung pinakahihintay nila, dumating na. Ay, nung pinaliwanag ni Pedro, ayun, napagabag sila. Naku, mali pala. Kaya sabi ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo. Dinagdag ni Pedro yung bautismo. Ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo, para saan? Sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Nang marinig nila yan, yun ang kanilang gagawin. Verse 41, talo na tayo. Yaon ngang nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan. Nagpabaptize na sila. See? Ayun ang sabi ni Pedro mga bautismo kayo At nangaparagdag sa kanilang araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. So nakita natin, itong mga Hudyo, sinabihan ni Pedro na mag-repent, magagsisi, at magpabautismo. Para saan? Para ano? Para sa kapatawaran. For the remission of sin. At gayon nga ang ginawa nila sa verse 41. Ano nakita natin dito? Ang taong tunay na repentant, nagpapabaptize. Tama? Kung talaga nagsisisi, magpapabaptize. Yun. Ngayon, ano ibig sabihin yan? Ang bautismo ba nakapagliligtas? Hindi. Walang sinasabing ganyan. Absolutely not. Anong kaugnayan ng baptism sa repentance? Dito, makikita po natin na ang remission of sin, hindi po through water. Ang remission of sin is through the blood of Jesus Christ. Yan po ang turo ng Bible. At yan din po ang ating paniniwala. At yan po dapat nating paniwalaan. Sapagkat ang sabi ng Hebrews 9:22, kung walang pagbubuo ng dugo, without shedding of blood, there can be no remission of sin. You see, sin can only be
forgiven, sin can only be atoned, sin can only be cleansed by the blood of Jesus Christ and not by water. Baptism cannot take away sin. It is only by the blood of Jesus Christ that can take away sin. John 1:29, John the Baptist said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world." It's not water baptism that can take away sin, but only the blood of Jesus Christ. Now, anong kaugnayan ngayon ng bautismo? Bakit pinababautismo? Ba't sinabi ni Peter, magpabautismo kayo? Kasi ang bautismo, sinisimbolo po yan yung kamatayan ni Kristo. Yung kanyang kamatayan, na sa kanyang kamatayan, ang kasalanan ay napawi. Ang kasalanan ay na-atone. Sa baptism po, this atonement for sin is symbolized. So, baptism is just a symbol. At anong sinisimbol? Eh di yung reality. And what is the reality? That Christ died on the cross, shed His blood for the remission of our sins. So it's a picture. Kaya yung taong tunay na nagsisisi sa kanyang mga kasalanan, kailangan i-symbolize niya yun. How? By following the Lord Jesus Christ in water baptism. You see? No repentance, no remission of sins. At sa baptism, listen to this, sa baptism po ipinapahayag ang repentance. Balik tayo sa Matthew chapter 3. Sa verse 1. Yung mga pinag-repent ni John, nagpabaptized. Yung pinag-repent ni Peter, nagpabaptized. So parehas. Matthew chapter 3. Tingnan niyo sa verse 1. At ng mga araw na iyon ay dumating si Juan Bautista na nangangaral sa ilang ng Judea na nagsasabi, mangagsisi kayo. Pinagre-repent niya. Pagsisihan nila ang kanilang mga kasalanan. Mga Hudyo yan, ha? Sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Sapagkat ito yaong sinalita sa pamagitan ng propeta Isaias na nagsasabi, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Verse 4, si Juan nga ay nananamit ng balahibo ng kamelyo, at may isang pamigkis na katad sa palibot ng kanyang baywang, at ang kanyang pagkain ay mga balang at pulot-pukyutan. So, dinescribe yung preacher. Hindi po mayaman, mahirap lang. Hindi po di kotse. Siguro sa kamelyo nakasakay o baka naglalakad lang. Verse 5, nang magkagayoy nilabas siya ng Jerusalem at ng buong Judea at ng buong lupain sa palibot-libot ng Jordan at sila'y kanyang binautismuhan sa ilog ng Jordan. Bakit? Ano ibig sabihin niyan? Na ipinahahayag nila ang kanilang mga kasalanan. Kita nyo? Sa baptism po, ipinahahayag o unang inihahayag ng tao ang kanyang repentance, ang kanyang pagsisisi sa kasalanan. Kaya nga ang ipinangaral po ni John the Baptist nung siya'y nabubuhay ay tinatawag na baptism of repentance. Mark chapter 1 verse 4, punta tayo. Mark chapter 1 verse 4. Dumating si Juan na nagbabautismo sa ilang at ipinangangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Now in verse 5, at nilabas siya ng buong lupain ng Judea at nilang lahat ng mga taga-Jerusalem at sila'y binabautismo niya sa ilog ng Jordan na nagpapahayag ng kanilang mga kasalanan. You see, baptism is a physical manifestation of repentance. Sa baptism, dun mo pinahayag na ikaw nga'y nagsisisi na sa iyong mga kasalanan. Kaya kung tunay na repentant, susunod. At ang unang
pagsunod, baptism. Hindi niya kahihiya. Because baptism, that is a public declaration that you are now repenting of your sins and that you are now identifying yourself with Christ in His death, burial, and resurrection. That you are now one in Christ. One with Christ. Kasi si Jesus Christ namatay. Yung baptism ay sinisimbolo ng kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na maguli ni Jesus Christ. It's not that baptism saves, no. But baptism pictures the gospel. Doon tayo sa reality, hindi sa picture. Pero kailangan pa rin gawin yung picture. See? Yan. So, mahalaga baptism. Eh ngayon, paano yung nagsisi, sumampalataya, ayaw magpabaptize? Ayaw. Hindi ko maintindihan yun eh. Bakit ayaw niya magpabaptize? Hindi ko maintindihan yan eh. Pero may nagsasabing save din yan. Baka hindi pa siya ready. Ha? Ano hindi ready? What do you mean hindi ready? Nag-repent na ba siya? Sa puso ba niya siya sumasampalataya na kay Jesus Christ? O bakit tayo magpabaptize? Ano dahilan? Yan hindi ko maintindihan eh. Kasi kung totoo namang nag-repent na, nag-believe, dapat magpapabaptize, di ba? Kasi yun ang nakita ko sa Bible. O baka hindi pa talaga regenerated. Ngayon, sabihin nila, bakit yung tip on the cross? Hindi naman na bautismohan. Naku naman. Tingnan mo naman yung kalagayan ng tip on the cross. Nakabitin doon, nakapako. Babautismohan yun? O ikaw lumagay doon. Maka-object lang eh. Sa tingin mo kaya kung nakaligtas yung tip on the cross, nakababa doon, hindi magpapabaptize yun? Converted yun. Tsak yun, susunod yun. O ano gusto mong gayahin? Hindi magpapako ka din. Para libre ka siyan sa pangangatwiran mo na hindi ka nagpabaptize. Gusto mo ipako ka namin? Para may dahilan ka na huwag magpabaptize. Layo naman ang kalagayan mo sa kalagayan ng tip on the cross, ano? Lahat ng mga nagsisit sumampalatay kay Kristo during that time, na wala namang problema, wala namang hadlang, nagpabaptize. Mismo nga Panginoon Kristo, nagpabautismo eh. Oh, na dapat tularan din natin. Eh siya nga walang kasalanan, hindi naman niya kailangan magsisi. Savior siya eh. Pero nagpabaptize. Ba't siya nagpabaptize? Dahil doon nga sa kanyang misyon, sinimbolize niya na, ito mangyayari sa akin, mamamatay ako. Tapos ililibing ako. Tapos mabubuhay ako maguli. At yun ang pinicture niya sa baptism. Yun yung mission niya eh. Siya ang magiging handog para sa kasalanan ng mga sasampalataya sa kanya. See? Kaya dapat tutularan din siya, di ba? Kaya hindi ko maintindihan eh. Kung totoo ang isang tao nananampalataya kay Kristo, sabi niya save siya. Eh ba't tayo niya magpabaptize? Yan hindi ko maintindihan eh. Sabi niya, hindi pa kasi naliliwanagan. Ha? Hindi ka na liwanagan sa lagay na yon na sabi mo nananampalataya ka kay Kristo. Di ibig sabihin naliwanagan ka na. Ba't kailangan mo sumampalataya? Ano yun? Yung liwanag ay partial. Later on na. At installment. Hindi yun, ganun. Pagka na binuksan na ng banal na spirito yan, maliliwanagan na yan. Gano'n. Kasi pagka hindi nagpapabaptize mga kapatid, nire-reject niya yung counsel ng Diyos eh. Tulad ng mga Pariseo at Skriba, ayaw nilang magpabaptize. Kasi nire-reject nila ang counsel ng Diyos. Basahin natin ang Luke chapter 7, verse 29. Luke chapter 7, verse 29.
At pagkarinig ng buong bayan at ng mga maniningil ng buwis, ay pinatotohanan ang Diyos. Papaano nila pinatotohanan ng Diyos? Na ang Diyos ay tunay, na ang Diyos ay tama. Na nagsipagbautismo ng bautismo ni Juan. Kita nyo? Change of mind. See? Kumbinsido na sila. Tama. Si John, sa kanyang message, tama. Sila mali, sila ay makasalanan. O kaya sila nagpabaptize. Samantala, yung mga Pariseo naman, 30. Datapwat pinawalang halaga ng mga Pariseo at ng mga tagapagtanggol ng kautusan sa kanilang sarili ang payo ng Diyos. Paano nila pinawalang halaga? At hindi napabautismo sa Kanya. See? At pagka nire-reject ang counsel ng Diyos, disobedience yan. Tama? Tapos sasabihin, save, nag-repent. Kaya kung totoong nag-repent at nag-believe kay Jesus Christ, may obedience. So, anong ebidensya? Na tunay nga nag-repent at nag-believe kay Jesus Christ, magpapabaptize. May pagsunod eh. Pangalawa, there is a change in direction or conduct. Ang taong totoong nagsisi sa kanyang mga kasalanan, nagsisisi siya tungo sa Diyos, merong pagbabago ng direksyon ng buhay. May pagbabago ng ugali. Yan po ang ginawa ng prodigal son. Di ba? Basahin nga natin yun mga kapatid sa Luke chapter 15. Yung alibughang anak, yan mismo ang kanyang ginawa. 15:18. 15:18 ng Lucas. Sabi niya sa sarili niya, magtitindig ako at paroroon sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin, hindi na ako karapat dapat na tawaging anak mo. Gawin mo akong tulad sa isa sa iyong mga aliping tupahan. At siya ay nagtindig at pumaroon sa kanyang ama. Ginawa niya, change of direction. Iniwan niya yung kanyang masamang buhay. Iniwan niya yung kanyang mapalunging pamumuhay. Iniwan niya yung kanyang makasalanang buhay. Yung kanyang sariling daan. At bumalik siya sa kanyang ama. Yun ang tama. Babalik ka sa Diyos. Bumalik ka sa Diyos. Yan ang dapat mong gawin. Di ba change of direction po yan? Sa panahon ni Solomon ng Israel, nung natapos ni Solomon ang pagpapatayo ng templo, dinedicate niya yun sa Diyos. Para yun sa Diyos, sa gawaing paglilingkod. At siya nanalangin. Ipinanalangin niya ang kanyang mga kababayan. Ano sabi niya sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14? If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and turn from their wicked ways. Turn from their wicked ways. Yun ang kailangan. To turn from your wicked ways. Turn from your sin. God will hear from heaven and will forgive your sins and He will heal you. In 1 Thessalonians chapter 1 verse 10, yung mga mananampalataya naman sa Thessalonica, na-convert sila, nag-repent sila sa kanilang mga kasalanan. Ano po ang kanilang ginawa? 1 Thessalonians chapter 1 verse 10. Ganito po ang sabi. 1 Thessalonians 1:9, not 10, 1:9. Sapagkat sila rin ang nangagbalita tungkol sa amin kung paanong nakapasok kami sa inyo at kung paanong nangagbalik kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan. Dati, mga mananamba sila sa Diyos-Diyosan. Pero nakumberte sila, nagrepent sila, sumampalataya sila kay Jesus Christ, nangagbalik sila sa Diyos. At iniwan nila yung mga Diyos-Diyosan nila. Yan ang repentance. Change of mind. Na-realize nila, mali pala ito.
na sumamba sa rebulto, magdasal sa rebulto, kausapin yung wala namang buhay. Kita kami, diyan ka mananalangin, wala namang buhay yan. May tenga nga, hindi nga nakakarinig eh. May mata, hindi naman nakakakita. May bibig, hindi naman nakakapagsalita. Di ba? Doon ka manalangin sa tunay na Diyos. Huwag yan. Itong mga Thessalonians, dati rin mga mananamba sa Diyos-Diyosan eh. Pero iniwan nila. Yan ang repentance. Change in direction or conduct. Another example, Luke chapter 3, verse 7. Luke chapter 3, verse 7. Balik tayo sa baptism ni John o pagbabautismo ni John. Di ba may mga lumapit sa kanya, no? Yan. At sabi ni John, magpakita kayo ng bunga ng inyong pagsisisi. Verse 7. Sinasabi nga niya sa mga karamihang nagsisalabas upang mga pabautismo sa kanya, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang sa inyo'y nagudyok upang tumakas sa galit na darating? Kayo nga'y mga bunga ng karapat-dapat sa pagsisisi. At huwag magpasimulang magsabi sa inyong sarili, huwag kayong magmayabang, na si Abraham ang inyong ama, sapagkat sinasabi ko sa inyo na makapagpapabangon ng Diyos ng mga anak ni Abraham maging sa mga batong ito. At ngayon pa ay nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy nga na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagi sa apoy. Kaya pakita muna kayo ng bunga. Kung wala, puputulin kayo. Verse 10, at tinanong siya ng karamihan na nagsasabi, anong dapat nga namin gawin? Anong dapat namin gawin? Tingnan niyo yung nagre-repent. Anong dapat namin gawin? At sinagot niya at sinabi sa kanila, ang may 2 tunika ay magbahagi sa wala. Ibig sabihin, huwag ka nang maging madamot. Matuto ka mag-share. Kung dati madamot ka, ngayong repentant ka na, marunong ka nang mag-share. See? Dati ayaw mo magbigay. Ngayong nag-repent ka na, nagbibigay ka na. Di ba? At ang may pagkain, share din. Ay gayon din ang gawin. Yan. Kaya ang bait mo na sa kapitbahay mo. Namimigay ka na ng pagkain, ulam. Kasi nagre-repent ka na eh. Repentant ka na eh. Verse 12. At dumating naman ang mga maniningil ng buwis upang magpabautismo at sinabi niya sa kanya, Guro, anong dapat naming gawin? At sinabi niya sa kanya, huwag na kayong sumingil pa ng higit kaysa utos sa inyo. Palibasa kasi, nagtatrabaho sa BIR. Kaya sobra-sobra singil. Corruption. Huwag na. Yung sapat lang, yung tama lang ang sisingilin ninyo. Change of mind. Dati ganito ginagawa nyo, sobra pa sa sinisingil ninyo. Mali yan, kasalanan yan, baguhin nyo. Change of mind. At 14, tinanong naman siya ng mga kawal naman, na nagsasabi, at kami, anong dapat namin gawin? At sa kanila sinabi niya, huwag kayong kumuhang may karahasan sa kanino man. Palibasa, sundalo eh. May sandata, persahan kung minsan, ginagamit ang dahas. Ngayon, huwag kayong kumuhang may karahasan sa kanino man, ni mangagparatang at mangagkasiya kayo sa bayad sa inyo. Maging kontento na kayo sa inyong sweldo. Huwag na kayong mag-iisip pa ng kung ano-anong paraan na labag sa batas. Kasi, yan yung magpapabaptize. Sabi ni John, pakita mo muna kay bunga ng pagsisisi. Ano yung bunga? Ayun, ito na. Binanggit na. See? Kamusta ka? Tingin mo ba may pagbabago din sa'yo?
Tingin mo ba na ibalandas mo? Nag-change direction ka? Nagbago gali mo? Dati sumasamba ka sa mga Diyos-Diyosan, sa mga imahe, sa mga larawan, ngayon hindi na. Sumasamba ka na ngayon sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Dati palasagot ka sa magulang mo. How about ngayon? Palasagot ka pa rin ba? O ginagalang mo na magulang mo? Dati hindi ka sumusunod sa magulang mo eh. Ngayon, kung may change of mind, nagre-repent, edi sumusunod na ngayon, di ba? Kung totoong nag-repent. See? Dati tamad ka, hindi ka mautusan sa bahay. Ngayon, kahit hindi ka utusan, nagkukusa ka na. Change na nga ng direction, di ba? Yun yung fruit ng repentance. Kuha nyo. Dati palaaway ka. Bugnutin. Ngayon, peace. Naaway mo dati kahit sino. Tatay mo, nanay mo, kapatid mo, kaibigan mo, kapitbahay mo. Ngayon, peaceful ka na. Peacemaker ka na. Yun yung repentance. Yun yung sinasabing bunga. Change na ng direction, change na ng conduct. Pangatlo, na ebidensya ng repentance ay purpose of restitution. A purpose of restitution. Merong isinasauli eh. Merong ibinabalik. Halimbawa, si Zacchaeus. Si Zacchaeus po ay isang tax collector. Ayan, maniningil ng buwis din. Nabanggit dito ni John the Baptist sa panahon ni Jesus Christ. Dahil siya ay isang tax collector, publican ng tawag, kinamumuhian siya ng karamihan. May stigma sa pagiging tax collector eh. Parang sa atin din panahon, di ba? May corruption. Kaya kinukondena siya ng mga religious leaders, lalo na ng mga Pariseo at Skriba. Pero nung natagpuan niya o nakaharap niya si Jesus Christ, he was a changed man. Nagbago siya. Basahin natin yun sa Luke chapter 19. Luke chapter 19. Yeah. Napakapalad ni Zacchaeus. Na-encounter niya, na-meet niya personally si Jesus Christ. At yung encounter na yun, mga kapatid, yun ang nagpabago sa buhay ni Zacchaeus. Now, tingnan niyo po sa verse 7. And when they saw it, they all murmured, saying that he was gone to be guest with a man that is a sinner. Kasi ang sabi ni Jesus Christ, Zacchaeus, punta ako sa inyo. Tutuwa Zacchaeus. Sa verse 5, sabi diyan, I must abide at thy house. So, tuwa Zacchaeus. Ito naman mga inggiterong mga religious leaders. Ha? Pupunta sa bahay ng isang tao makasalanan? Kung manlait. Palibasa tingin nila sa sarili nila, mga righteous self-righteous nga lang. Kaya sabi lang, kung totoo itong taong ito, si Kristo, kung totoo itong Kristo, anak ng Diyos, bakit siya nakikisalamuha? Ba't siya sumasama sa mga taong makasalanan? Tulad ng mga patotot, tulad ng mga publikano, hindi yan totoo. Peke yan. Mata pobre. Self-righteous. Pero si Zacchaeus, na isang makasalanan, tuwa, bibisitahin siya ng tagapagligtas ng mga makasalanan. Tama-tama.
Sino ba nangangailangan ng tagapagligtas? Di ba makasalanan? Kaya good news yan. Alright. Then, in verse 8, and Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, basahin ko nga sa Tagalog, half of my goods, sabi niya, I will give it to the poor. 19:8. At si Zacchaeus nagtindig at sinabi sa Panginoon, narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha. What? Totoo? Seryoso? Totoo yan, Zacchaeus? Kalahati ng iyong kayamanan? Ibibigay mo sa mga dukha? At kung sakalit nakasingil akong may daya sa kanino mang tao ay isinasauli ko. Ilang beses? Ha? Makaapat? Yan. See? Anong nakita natin dito mga kapatid? Na pinatunayan ni Zacchaeus ang kanyang pag-unawa at pagkadama ng kanyang mga kasalanan at kanyang pagsisisi. Pinakita niya ang kanyang tunay na pagbabalik loob at ang kanyang kahandaang gumawa ng kabutihan sa kanyang mga nakuha. Na nagpapakita na ang disposisyon ng kanyang pag-iisip ay nagbago. At mula sa pagiging isang sakim na mapang-api, mapanamantala, siya ay naging magiliw, mabuti, at mapagbigay. Siguro narinig niyo yung preaching ni John the Baptist tungkol sa mga tax collector na nabasa natin kanina. Yung mga maniningil ng buwis na nagtanong, ano gagawin namin? Huwag na kayong maningil pa ng labis. Marami nandun si Zacchaeus. Palagay lang natin yun. Pero alam niyo ba mga kapatid, itong kanyang sinabing, if I have taken anything from any man by false accusation, sabi niya, I restore him fourfold. Notice the word restore. Sa Tagalog, isa sa uli ko. Ito po yung restitution na ginagawa ng isang taong magnanakaw ayon sa batas ng lumang tipan. Marahil alam ni Zacchaeus yung kautusan na mababasa sa Exodo 22 talatang 1. Tingnan po natin yon. Palibhasa Hudyo, nag-aral yan ng law ni Moses. So, most likely, most probably, ito yun. Kung ang isang lalaki ay magnakaw ng isang baka o ng isang tupa at patayin o ipagbili, ay kanyang pagbabayaran ng 5 baka ang isang baka at ng 4 na tupa ang isang tupa. Siguro, ipinapalagay ni Zacchaeus na isa siyang magnanakaw. Dahil naniningil siya ng labis eh. O kung hindi man, tapat lamang siya sa kanyang sinabi sa kanyang sarili na meron man akong naargabyadong kapwa, ibabalik ko. Hindi ba mga kapatid, yan ay palatandaan ng isang taong tunay na may pagsisisi. Gagawin ito ni Zacchaeus hindi para ma-atone ang kanyang mga kasalanan, sapagkat si Jesus Christ ang nag-a-atone ng kasalanan, kundi para patunayan ang sincerity ng kanyang repentance sa pamagitan ng making restitution. Yung mga kumbinsido na nakagawa ng mali ay hindi makapagpapatunay ng katapatan ng kanilang pagsisisi, kundi sa pamamagitan ng pagbabayad pinsala. Mapapatunayan ang sincerity at genuineness ng repentance kung yung tao ay handang magbayad ng kanyang mga nagawang pinsala. Ang isang taong penitent, sa madaling salita mga kapatid, na tunay nagsisisi, willing siya to make restitutions.
Kung meron siyang kinuha na hindi sa kanya, ibabalik niya. Kung meron siyang hiniram na hindi pa na isosoli, isosoli niya. Ang taong tunay na nagsisisi kung meron siyang utang na hindi niya nabayaran, dahil siya nagsisisi, babayaran niya. May sinira, aayusin niya. Yan po yung taong totoong nagsisisi. Bunga ng pagsisisi ang hinahanap. Hindi lang bibig, hindi lang salita. Restitution. May ibabalik, may isasauli. Kasi patutunayan niya na totoo ang kanyang pagsisisi. Tayo kaya, nasaan ang bunga ng ating pagsisisi? May kinuha ka, balik mo. May utang ka na hindi nababayaran, bayaran mo, sikapin mong bayaran. May sinira ka, ayusin mo. Whether yan ay gamit na hindi sa'yo, nasira, ayusin mo, pakita mo talagang sincere ka na ikaw ay nagsisi. O kayang nasira mo, relasyon. Iniwan mo pamilya mo, na-encounter mo si Jesus Christ, binago ka niya, sabi mo, nagsisisi ka sa iyong mga kasalanan, di balikan mo pamilya mo, balikan mo asawa mo, o kung ikaw ay anak, balikan mo magulang mo, dahil lumayas ka eh. Kung talagang ikaw ay nagre-repent, balikan mo. Ayusin mo pamilya mo. Yan ang tunay na repentance. You owe someone an apology, then apologize. Romans 13:7-8. Sabi po ni Paul, Romans chapter 13, owe no man anything. Restitution kasi kailangan eh. Romans 13 verse 7. Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat. Buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, takot sa dapat katakutan, puri sa dapat papurihan. Huwag kayong magkautang ng anuman sa kanino man. Talaga may ayusin, no? Yan ang repentance. Kita natin mga kapatid. Sa ganyang kaparaanan, makikita nga na talagang nagbago. May change sa direction, may change sa conduct. Tapos may sincerity talaga na anuman ang damage na nagawa niya, aayusin niya. At panghuli, pangapat, mga kapatid, merong performing deeds that are consistent with repentance. Yung ating teksto, kaparehas din yan sa Acts 26 verse 20. Alright. Sa Acts chapter 26, verse 20, sabi ni Paul, kundi nangaral akong una-una sa mga taga-Damasco at sa Jerusalem din naman at sa buong lupay ng Judea at gayon din sa mga hintil na sila'y magagsisi. Number 1, magagsisi, yan po mensahe po ni Paul sa mga Hudyo at sa mga hintil na magsisi. Number 2, mangagbalik loob sa Diyos. Number 3, na mangagsigawan ng mga gawang karapat-dapat sa pagsisisi. Works, do works, meet with repentance. O meet unto repentance. Now the word fit or meet means in agreement, in harmony with repentance. Angkop, karapat-dapat, o nararapat sa pagsisisi. Ibig sabihin, gumawa ng mga gawain o mga gawa na nagpapahayag at nagpapakita ng tunay na pagsisisi. Yan. At ano ito mga gawa? Di good works. Ito po yung mga ginagawa ayon sa kalooban ng Diyos na ipinahayag sa kanyang salita. At ito po'y kinakailangan
para sa isang mabuting gawa. Kasi ang gawa na hindi po ayon sa salita ng Diyos, hindi po yan isang mabuting gawa. Hindi po rin ito maaaring maging anumang ebidensya ng repentance. Ang lahat ng panlabas na mabuting gawa ay dinisenyo po yan mga kapatid na nagpapakita na ang inward repentance na ipinapahayag at ang panlabas na pagbabagong ginawa sa reliyon at pagsamba ay tunay at taos-puso. Kaya kumustahin po natin ang ating mga ginagawa ngayon. Kung ito po ba ay in harmony? Ito po ba in agreement? Ito po ba incongruous or congruous or consistent with repentance? Tulad po ng sinabi ni John the Baptist sa mga gustong magpabautismo sa kanya, tinanong siya nila, what shall we do? Ano yung dapat nating gawin para patunayan tayo nga ay nagsisisi? Again, sa maraming tao, sabi ni John the Baptist, ang may dalawang tunika ay magbahagi sa wala at ang may pagkain, gayon din ang gawin. Doon naman sa mga tax collector, huwag na kayong sumingil pa ng higit kaysa inuutos sa inyo. Doon naman sa mga kawal, huwag kayong mangikil ng salapi. Kanino man, sa pamagitan ng dahas o maling paratang at masiyahan kayo sa inyong sahod. Doon naman sa Ephesians chapter 4 for our last verse. Ephesians chapter 4 verse 28. Ito pa ang mga ebidensya, proof ng repentance. Fruit ng repentance. Ephesians chapter 4 verse 28. At ang nagnanakaw ay wag nang magnakaw pa. Bagkus magpagal, na igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay upang siya may maibigay sa nangangailangan. 29. Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting katitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipa tinig. At huwag ninyong pigatin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa karawan ng pagkatubos. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo. Pati ng lahat ng masamang akala. At magmagandang loob kayo sa isa't isa. Mga mahabagin. Na mga patawaran kayo sa isa't isa. Gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Yan ang mga bunga ng repentance. At marami pa. Halimbawa, dati tamad ka, di ngayon nagsisipag ka na. Dati gastador ka, di ngayon marunong ka na magtipid. Dati madamot ka, ngayon natututo ka ng magbigay. So ito po yung mga halimbawa lamang mga kapatid ng doing works fit or meet or consistent or in harmony or in agreement with repentance. Ibig lang sabihin nito mga kapatid, nagbabayad ka sa iyong mga kasalanan. Although, yes, nabayaran na yan ni Kristo, pero ikaw, do it. Ikaw naman, si Kristo yun eh. Ginawa niya yun. Ikaw rin. Gumawa rin. Alangan naman nakasakit ka ng kapwa mo. At sasabihin mong, pinatawad na ako ni Kristo, nasaktan kita, pero pinatawad na ako ni Kristo. Humingi ka ng tawad. Di ba? Kung tunay kang pinatawad ni Kristo dahil kayo nagsisisi, humingi ka ng tawad sa taong sinaktan mo. Aayusin mo rin. Hoy, alam mo, save na ako, Kristiyano na ako, at lahat ng mga kasalanan ko, pinatawad na ni Kristo. Ah, ganun ba? Ay, utang mo. Bayaran mo. Sige nga, tingnan ko nga, totoo kaya. Di ba may utang ka sa akin, tagal-tagal na kitang sinisingil. Hindi naman nagbabayad, lagi mo pinagtataguan eh.
O pwede mo sabihin, ay kalimutan mo na yun kasi pinatawad na ako ni Kristo eh. Sa aking mga kasalanan eh. Naintindihan yung sinasabi ko mga kapatid? Do, sabi ni Paul, do works. Ikaw gagawa. Meet for repentance. Yan. Di ba? Yun. Bumabawi. Babawi ka sa mga naging pagkukulang mo. Patutunayan mo ang iyong pagsisisi sa pamagitan ng iyong mga mabubuting gawa. Kasi pagka may nasabi sa iyong hindi maganda ng iyong kapwa, pagka may nasabi sa iyong masama laban sa iyo ng ibang tao, baka hindi ka patunay na nagre-repent. Kasi may nasasabing hindi maganda sa iyo. Baka wala talagang repentance. Walang change of mind, change ng direction, change ng conduct. So in case mga kapatid, may nasasabing hindi maganda sa atin, may laban sa atin, ba kailangan harapin natin, ayusin natin. At kung talagang may nagawa tayong kasalanan at repentant tayo, gawa tayo ng mga gawang meet for repentance. So ito mga evidences ng repentance, a desire to obey, a change in direction or conduct, a purpose of restitution, doing work suitable to repentance. Ang essence ng repentance ay, dahil nga nagbago ng pag-iisip, may susundin, may babaguhin, may babayaran, may aayusin, may patutunayan. Ang nakaranas ng kapanganakang muli, ang nakaranas ng regeneration, ay nagre-repent kapag nagkakasala. Hindi naman tayo perfecto Siyempre, nagkakamali pa rin tayo kahit na tayo ay saved na, kahit tayo ay Kristiyano na. Pero dahil sa ang binhi ng Panginoon na ipunla na sa ating mga buhay, sa ating kaluluwa, siguro naman yung pag nagkamali tayo, nagkasala tayo, hindi maging mahirap para sa atin ang humingi ng tawad at mag-repent. At ayusin yung dapat ayusin. Yun po yun Yung 5 churches sa Revelation, chapters 2 and 3, di ba 7 yun? 5 doon, may nakita ng Panginoon na mali. Anong pinapagawa sa kanila ng Panginoon? Di ba pinagre-repent sila ng Panginoon? Repent. Repent, repent, repent. Ang tanong, paano kung hindi sila mag-repent? Save nga ba talaga? Ngayon, kung totoong save, magre-repent ba? Pinagre-repent sila May nagawa silang mali May kasalanan sila Dapat lang mag-repent. Dahil pag hindi nag-repent, hindi talaga totoong mga save yan. Hindi totoong mga simbahan ng Panginoon yan. See? Yun po yun. Sa atin yung pagtatapos, basahin ko sa inyo yung sinabi ng isang Baptist preacher sa England noong 18th century, si Charles Spurgeon. Sabi niya, kung kaya mong magkasala at hindi ito iniiyakan, ikaw ay tagapagmana ng impyerno. Kung kaya mong magkasala at pagkatapos ay nasisiyan ka pa na nagawa mo ito, ikaw ay nasa daan patungo sa kapahamakan. Kung walang pagsakit ng konsensya, walang panloob na paghihirap, walang nagdurugo na mga sugat, kung wala kang mga pintig at kirot ng dibdib na hindi mapayapa, kung ang iyong kaluluwa ay hindi kailanman nakararamdam ng ugat na mapait at abdo, kahit alam mong nakagawa ka ng kasamaan, hindi ka anak ng Diyos. Repent. May God bless the message sa ating mga puso.
Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos namin makapangit dakila, maraming salamat po sa iyong mensahe na tunay ngang mapanuri at mapangsiyasat. Na dapat lamang suriin namin ang aming mga puso kung ano nga ba ang may totoo sa amin at hindi totoo. Mahabag kayo, Panginoong Diyos. Pagkabagin niyo kami sa aming mga kasalanan, patawarin niyo kami. Tulungan niyo po kami maging sincere, taos sa puso ang aming mga pagsisisi. Magkaroon kami ng tunay na kalumbayan sa aming mga nagawang kasalanan at hangarin na talikuran nito, takwil, layuan, magbalik loob sa inyo. At ayusin ang mga nagawa namin mali, itama mga kamalian, ayusin ang mga nasira namin, itutuwid ang aming mga kalikuang nagawa. Pupunuan ang mga naging pagkulang namin. Yan ang mga bunga ng pagsisisi. O naway makita nga yan sa aming buhay, Panginoon Diyos. Mahabag kayo sa amin, tulungan niyo po kami, bigyan niyo kami ng biyaya na may sakatuparan namin yan. Pagabagin niyo kami pagka kami nagkakasala, huwag niyo pong patahihikin ang aming mga konsensya, ang mga budhi, hanggat hindi namin isinusurrender sa inyo ang aming mga kasalanan. At hanggat hindi kami willing na sumunod sa inyo at talikdan ang aming mga sariling kagustuhan at mga daan. Patuloy kayo mag-work sa aming mga puso, Panginoong Diyos. At patuloy namin pinagpe-pray, Panginoong Diyos, ang mga mahal namin sa buhay, lagi namin pinagpe-pray ang kanilang salvation. Maawa kayo sa kanila, pagabagin niyo ang kanilang mga puso, upang sila magsisi sa kanilang mga kasalanan, maadaman nila ang bigat ng kanilang mga kasalanan na ginawa laban sa inyo, magkaroon sila ng godly sorrow, at buksan niyo ang kanilang mga mata upang makita nila ang pag-asa nila kay Jesucristo na siya lamang ang makapagpapawi ng kanilang mga kasalanan at maibsan ang kanilang mga kabigatang nararamdaman. O Panginoong Diyos, mahabag kayo sa mga mahal namin sa buhay. Tulungan niyo rin sila, Panginoong Diyos, maawa po kayo sa kanila. Iligtas niyo sila mula sa kanilang mga kasalanan. At pagpalain niyo po kami sa aming pong banal na hapunan. Prepare niyo po kaming lahat, Panginoong Diyos. Patnubahin niyo po kami. Ang lahat na ito ay aming dalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Dadako na po tayo sa ating banal na hapunan. Ihanda po natin ang ating mga sarili. At tayo po ay mangagsisi sa ating mga kasalanan.